ayan guys, welcome sa panibagong vlog. Yes, sa mga tataka ba't ganito yung tsura ko. This vlog is all about sa madaming ganap na nangyari sa akin this November. It is, and today is December 3, Wednesday, 2:50 PM na ng hapon. So, for context, ano nangyari sa akin is, ito is galing to sa surgery. Yes, galing to sa surgery. Ang daming nangyari sa akin from the first na nagkasakit ako, and then ngayon as of now nagre-recovery ako ngayon, and then babalik ulit ako sa hospital para sa pneumonia. Yep, yun yung nangyari sa akin. So medyo itong vlog na to kakaiba to. Kakaibang vlog to because ano ako ngayon parang hindi ko lahat magagawa yung mga dapat kong gawin. Nasa ibang kwarto ako ngayon, sa mga hindi nakakaalam. Yes, iba yung kwarto ko ngayon. Yan, sa baba ako ngayon. Wala ako sa typical na kwarto ko sa taas kasi nga is delikado akong umakyat because of my ulo. Kasi nga baka biglang mauntog, sensitive to. So, kasi nga na-opera to. Mamaya ako ikukwento sa inyo yung pinaka detalyado kung paano ako, kung bakit ako napunta sa ganito and sa current state. So, gabi na. It is 7:06. And mamaya iinom na ako ng gamot ng mga alas 8. So, ganito kasi nangyari sa akin. Nagsimula na lahat sa sakit ng katawan ko. Or should I say, sa sakit ng ulo ko. Una, ang ginawa ko lang, first time kong magkaramdam ng migraine. Siguro dahil bedridden ako, kasi wala pa kasing ganap sa buhay ko pero malapit na ako magtrabaho, malapit na ako magkaroon ng trabaho. Pero at that time bedridden pa ako, sa bahay pa ako, ganyan, nag-aasikaso pa ng mga requirements. And then tatlong gabi ako nakaramdam ng migraine. So ganon. Dinaan lang sa Planax kasi nga ayun yung pang sa migraine. And then sumunod na araw, a few days, bigla naman akong sumasakit ang katawan. Sumasakit naman ang katawan ko. Ngayon, dinaan namin sa masahe, dinaan ko sa Planax ulit kasi baka doon gumana. And pinakahuli is yung sa pagtatawas. Yes, naniniwala kami sa mga nuno. Yeah, alam niyo naman yun, kami sa amin yun, naniniwala kami sa ganon. So natawas, so ganon. Then November 6, ganun pa din nararamdaman ko. Ganun pa din yung nararamdaman ko, parang wala masyadong bawas, wala masyadong parang nagbabago. At that time, kumukuha pa ako ng NBI kasi nga requirements ko, kasi nakaschedule ako nun. Habang kumukuha ng NBI, sakit ng likod ko, talagang parang oo. And then
Nung bandang November 13 na, doon na yung parang talagang talagang sumasakit na yung likod ko, talagang hindi ko na kaya, yung talagang sobrang sakit, yung tipong, oo talaga sobrang sakit talaga, hindi ko siya may paliwanag na maayos, yung katawan ko talaga, para talaga ang bigat. So yun, pagpunta namin doon, madaling araw, pumunta na kami. Nasa emergency kami na St. Luke's. And then, hindi naman kami nagtagal masyado. Tanghali, pinadischarge na kami. Pinalisitahan ako ng painkiller na gamot, vitamins, at saka paracetamol. Ay nasa pagkakaalala ko. Yun eh. And syempre, habang nandun kami, pinapa-laboratory test na kami. And sinalpa ka na ng mga gamot, ganyan. So, ganon. Ito na yung nagkaroon na ng medyo turnaround sa buhay. Or medyo parang major turnaround sa pangyayari sa buhay ko. Tipong, siguro, after 4 days, mauubos ko na yung malapit ko na maubos yung painkiller eh. 'Di ba? 3 times a day daw kasi 'yon. So 8 hours, 3 times a day. Mauubos ko na yung painkiller para wala pa rin nangyayari. O para ako nagkaroon ng side effects. Yun yung lumabas, yung which is ngayon nararamdaman ko na ngayon. Yung hindi ko wala akong pandinig dito sa left ear. Wala akong pandinig, and yung mata ko nanlalabo, and yung dito sa may likod ko mas sumasakit dito sa may leeg. Yun na yun. So parang feeling namin baka na-overdose ako sa gamot, kasi nga laging inom eh, kasi syempre masakit nga, diba? Nireseta eh. Tapos after nun, ang ginawa namin, kasi nga parang ganun ngayon nangyayari, yung side effects sa akin, na sakit pa rin yung likod, wala masyado nagbago, yung mata ko may nagbago, tas yung pandinig ko wala. Meron na narinig dito, maliit lang talaga dito sa right eye. And then ang ginawa namin, nagpatingin ako sa mata. Nagpatingin kami sa mata sa doktor. Nagpatingin ako sa mata ko ano meron. And then sa pagkakaalala ko, may problema na yung mata ko. May sumabog daw sa likod ng mata. Yun ang naalala ko. And then sinadjust na ang doktor na yun. Ano na ang doktor yun? Nakalimutan ko kasi dapat yung sa mga mata. Nakalimutan ko yung tawag. Is MRI. Pina-MRI ako. Sa mga hindi nakakaalam, MRI, search nyo na lang kasi hirap i-explain. MRI, yun yung sinadjust sa akin. Pagka ng MRI, pumunta kami kaagad sa St. Luke's. MRI kami. And then, doon na natuklasan yung sa ulo ko na meron daw akong bukol na kailangan tanggalin. Hindi ko alam kung bukol or something, pero parang ganun na bukol. And doon na pumasok yung opera. Doon na pumasok yung ganitong nangyari. Surgery. Yes. Surgery na yan. May mga video ako ng clip na sisimulan yung surgery ko. Yes. Magpapakita na lang dito sa mga screen kung ano yung mga simula. Kasi nga ganun ang ginawa ko, dinocument. Medyo parang documentary din ako sa sarili ko, pero by clip lang, kasi nga nung habang nandun ako, nagtatagal ako, naka-confine ako sa hospital, ayoko mag-vlog, ayoko
clips lang, kung ano na, picture or something, kumbaga, kung ano na yung mahagilap kung picture or video, yun lang, para kumbaga, yun yung parang, okay, at that day, yun yung parang, second day, third day, ganun lang yung ginagawa ko. Yung at that day naman na surgical ko, madaling araw din kami pinapunta noon. Akala namin parang umaga pa magaganap yung surgical. Ang nangyari, parang wala gabi, ando kami sa emergency ng St. Luke's, and then alas 5 ng madaling araw, alas 5 ng umaga ng Friday or Sabado, Sabado, alas 5 ng umaga na Sabado, start na ng surgical ko. And habang nandun ako sa surgical, dinadaan na ako. Yes, dinaan na ako sa surgical. Wala akong pambaba, pero may pantaas ako. And then ang nangyari, nilagyan na lang ako ng anesthesia dito. Basta para meron na lang happy na anesthesia. And then paggising ko, ito na, binuka na to. Ito na yung nangyari. Tapos sa katawan ko dito, may tubo ako dito. May tubo ako sa may tiyan. Dito may tubo. Tapos nakakatiter ako. Search nyo na lang kung ano yung catheter. Yun yung sa baba. Yan. Nakakatiter ako. Tapos parang may dinaan tubo dito sa katawan ko. And then nakaano ako. Ito. Masakit pa to. Meron pa tong mga tape. Ngayon, syempre kasi So, kumbaga, ngayong currently time ko, recovery to. Pero dahil may nag-cause pa nito eh. So, yun lang. So, ganun yung nangyari sa akin. And then, ito yung picture ko. Yan. Yan yung picture ko ng after ng surgical ko. Yung may room na kami. Yun, may room na kami niyan. Yan yung unang pasok ko sa room. And then, ayan yung itsura ko after na surgical. First day confine, yan yun. And mahirap din yung pinagdaanan ko habang naka-confine din ako kasi maraming tests akong ginawa. Kasi nga, una kasi nangyari, di ba, ito may bukol na. Ang ginawa pala dito, tinanggal yung fluid sa ulo ko. Tinanggal yung fluid. And then, habang naka-confine ako, syempre, halos 11 days ako eh. Sumobra pa. Dapat nga mas maaga kami makauwi. Pero dahil, mamaya ko i-explain. So yun, basta maaga dapat kami makauwi eh. Pero umabot ng 11 days. So, Sabado, last Sabado, yun yung first namin. Tapos, ang dami ko ring pinagdaanan. Nag-CT scan ako for lungs. CT scan ako sa lungs at saka sa heart, lungs at saka sa heart. Tiningnan kung may mga bukol din, kasi kung meron, maaaring pero thankfully wala. And then yung MRI sa huli, yung MRI sa spine. MRI ako sa spine. And walang nakitang bukol. So kumbaga, itong ulo ko na lang ang parang pinaka-focus kapag bumalik kami sa St. Luke's. So ganun. And dahil na rin doon sa MRI, nag-cause ako ng pneumonia dahil sa spine dito.
ang init kasi nun eh. Ang init kasi ng MRI. Tapos, ang nangyari, after nun, ng MRI ko, hapong-hapo ko. Ganun ako ng ganito sa ubo, ng ubo. Yung pala, nagkaroon ako ng pneumoniang maliit lang dito sa may, maliit lang naman dito. And hanggang ngayon, ginagamot pa namin. Resetahan ako ng antibiotic. Kaya, ngayon is Wednesday. 5 days akong 5 days ako naka-schedule sa kanila. So, kumbaga sabihin natin Friday or Sabado, babalik ako sa kanila for clinic. And titignan kung pwede na ako for chemo. Yung chemo naman, para dito na yun. Papatayin yung bukol dito sa akin, paliliitin, para itong nararamdaman ko ngayon na pandinig, nawala. And then itong malabong mata ko, na kahit maliwanag to, ang ano ng mata ko ngayon, iba yung na-set ng mata ko ngayon, is maaari siyang magbago kapag napatay yung bukol sa ulo ng chemo. Yes, ganun ang gagawin. Kapag napaliit, maaaring chance na i-go all the way na yung chemo. So ngayon, ang ginagawa, nagpapalakas lang ako ngayon. And syempre, nagpapagamot ako para sa pneumonia ko, para mawala na. So, ganun yung journey ko. Ganun yung nangyari sa buhay ko ngayon. Diba? And expectedly, dapat nga may trabaho na ako kasi wala muna. Yes. And hindi ko alam kung gaano katagal magiging ganito, pero laban lang. Unexpected nga to nangyari sa akin. First time ko ma-surgery, first time ko may MRI, first time ko may CT scan, first time ko ma-catheter, first time ko ang dami nangyari sa akin. Pero thankfully ako na naligtas ko sarili ko. Thankfully ako na nalagpasan ko lahat yun. At ito na lang yung ulo ang kailangan na lang pagalingin sa akin. And syempre, ito pneumonia, nagpapagaling ako ngayon. So, yun yung kwento sa akin. Yun yung ano sa akin. Yun yung ganap sa buhay ko. So, that's the vlog. So, ngayon, as ko lang kumain. So, speaking of kain pala, pagdating sa mga kinakain pala, change lifestyle na ako. No. Like, di na ako maano sa mga processed food, like corned beef or ganun. Talaga mapili na talaga. And then, mas umiinom na ako ng herbal. Mga sambong-sambong ganun. Diba? Yun yung, ano din. I mean, hindi naman ako hiyang dun. Kahit naman dati umiinom na ako kasi nga, diba, dati pag may mga sakit na sa ubo, minsan yun na pinapainom. So wala na. Hindi naman ako hiyang. So, ganun. So, yung schedule ng gamot ko for pneumonia, nakaset na yan, is laging kapag gabi, alas 8, iinom ako. Sa umaga, alas 8 din. Tapos, hapon, alas 2. Yun lang yun. Ganun ang oras lang yun. Ulit lang. Gamot lang yun. Antibiotic. Ayan. So, ganun yung naging journey ko. Yes. Habang nandun din ako sa na-confine, ang hirap din umihi. Ano yung unang tanggal ng catheter. Ang sakit nun. Ang sakit nun. Sino man naka-experience nun, alam niyo yun, ang sakit nun. Tapos, ang tagal ko pang hindi makaihi nun kasi siyempre nanibago siguro sa catheter. Pero nung sinabi sa akin ng doktor na like isang araw pa lang nakakailang tubig na ako. Kasi daw nakakaihi. Kasi babalik daw yung catheter kasi baka daw umano yung pantog ko. Tek na, buti ka mo. May mga ginawa yung mga nurse.
ginanon yung ganun yung pantog ko o kaya something para makaihi ako. So nakaihi na ako. After nun, mas maluwag na. Diba? Maluwag na. Ay, nako man. So yun yung pwede na, pa-install lang lang natin. Connect sa cellphone. Para at least, hindi tayo nag-worry pag ganyan. Kita mo yan. Yan, nakagalaw na ako. Kasi sabi ko, Dok, babalik pa kasi kami sa Keno, siya mga ano sila mo. Ano naman ba? Monday. Guys, so yun lang yung nakita nyo. Yun yung nakita nyo yung video sa last ano ko. Yung mga clips na nakita nyo, yun yung journey na tinagal ko sa hospital. May mga tumalon doon kasi meron doon 29. Nagne-nebulizer ako. Tapos biglang December 1 is discharge. Hindi ko na kasi hindi ko na inano, hindi ko na tinamad na ako kasi parang gusto ko na umuwi. So parang hindi ko na binicture or nag-video sa sarili ko. And meron dyan yung dapat yung mas maaga kami makauwi. Yun. Dapat Friday kami ata tapos na. I think November 29 ata tapos na dapat kami nun. November 29. Sabado. Yun yung nakalagay dun sa ano ko. Yun ang alam ko. Ayun na nakalagay dito. November 29 which is Friday yun. Hindi. November 28. November 28 Friday. Dapat dun ang uwian namin. Kaso nga, yun nga, dahil sa because nung November 26 Wednesday, doon nangyari yung doon nangyari yung CT scan, I mean yung MRI, and doon na nagkaroon yung
dun nagkaroon ng cause ng pneumonia. So, from there, hanggang December 1, hanggang ngayon, ginagamot yung pneumonia ko. So, yeah. Dapat na mas maaga kami makauwi dahil December 1 na discharge, and then ginagamot pa rin tong pneumonia ko. So, yun. So as of now, nagpapagaling na lang ako, and then Monday ata babalik kami for clinic of this pneumonia. Kapag okay na, wala na problema, pwede na ako for chemotherapy because of this. Oo. And then doon na rin ata kami makakapag-reserve ng another room ulit. Another room para dun sa chemo na gagawin. Reserve ng room ulit. Reserve ulit kami ng room. Ang alam ko ganun. So, yun. So, yun lang muna yung nangyari ngayon. Yun naman na yung kwento. Yun na yung journey ko. So, kung na-enjoy nyo man, please like. And syempre, kapag panoodin nyo lang tong vlog na to, na ito yung nangyari sa akin. Ito na yung buong kwento. So, yun guys, maraming salamat sa panonood. And syempre, laban pa rin. Hanggang ngayon, laban pa rin. Laban pa din tayo. So, guys, maraming salamat sa panonood. At maraming salamat din sa pakikinig. Sinadya ko talaga na wala muna itong mga cut because of sa kwento. So, see you guys in my next video. Patuloy pa rin tayo, syempre. Patuloy pa rin yung pag-vlog natin, pati yung pag-gana natin sa YouTube. So guys, bye. Ingat. Peace.